Magandang araw sa inyo, Sir Misterio, at sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Jonel, 31 taong gulang, mula sa Bacoor, Cavite. Ang ikukwento ko ngayon ay tungkol sa mag-asawang naging kapitbahay namin noon. Para sa privacy nila, itatago ko na lang sila sa pangalang Rogelio at Marites. Isa itong karanasan na hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa akin dahil ako mismo ay nakasaksi sa lahat ng nangyari. Si Rogelio at Marites ay tahimik lang ang pamumuhay. Simple, mababait at walang kaaway sa lugar namin. Madalas kaming magtotropa ay nakatambay sa tapat ng bahay nila. Isang Huwebes ng umaga, nakita namin si Marites na nagwawalis sa likod bahay. Hindi ito nakakapagtaka sa una. Pero matapos noon, bigla na lang siyang naging masigla sa lahat ng gawaing bahay. Halos siya lahat ng kumilos mula sa paglilinis, paglalaba, hanggang sa pagluluto. Parang hindi napapagod. Nakapagtataka kasi hindi iyon normal sa kanya. Pagsapit ng gabi, doon nagsimula ang nakakatakot na pangyayari. Bigla na lang siyang nagwala sa loob ng bahay nila. Tumakbo kami papasok kasama si Rogelio at tumambad sa amin ang itsura ni Marites na hindi na siya ang kilala naming babae. Nanlilisik ang kanyang mga mata, sobrang lakas ng pangangatawan at ang boses niya ay naging malalim na parang tinig ng isang lalaki. Hindi siya kayang pigilan ng asawa niya. Halos magpumiglas siya at ramdam namin na may ibang pwersang nagmamaniobra sa kanya. Doon namin napagtanto na sinasaniban siya. Dinala agad namin siya sa isang kilalang manggagamot sa Carmona, si Mama Lynn. Pagdating doon, agad siyang sinuri at binasahan ng dasal. May isang engkantro na nagkagusto kay Marites at nais itong kunin. Ibinigay ni Mama Lynn ang rosaryo at isang papel na may orasyon sa Latin na binalot sa pulang tela. Pinapasuot iyon sa kanya bilang pangontra. Kinagabihan, kahit maayos na ang kilos ni Marites, nagsimula naman siyang makita ng nilalang. Sa harap ng bintana, lagi niyang nakikita ang engkanto. Matangkad, itim na itim ang balat, malungkot ang muka. Paulit-ulit nitong pinapakiusap sa kanya na alisin ang mga pangontra. Hindi man siya muling nasaniban, pero palagi itong nakabuntot at nakamasid. Gabi-gabi, ramdam ni Marites na may nakatayo sa dilim, naghihintay. Hindi siya mapakali, kahit nakapikit, para bang may presensyang nakamasid sa kanya. Naghihintay lang ng pagkakataon. Kaya napilitan siyang bumalik kay Mama Lynn. Sa pangalawang ritual, mas matindi na ang ginawa ng manggagamot. Nag-usal siya ng mga orasyon upang tuluyang putulin ang koneksyon ng babae at ng engkanto. At sa mismong ritual, sinabi ni Mama Lynn na pinatay na niya ang engkanto upang hindi na muling makabalik. Pagkatapos noon, tuluyan nang bumalik sa normal ang buhay ni Marites at Rogelio. Pero ako, tuwing maaalala ko ang itsura ni Marites habang nalilisik ang mga mata at ang boses na parang lalaki, naninindig pa rin ang balahibo ko. Isa iyong patunay na totoong sanib at totoo rin na may mga nilalang na nagtatangkang agawin ng mga taong kinagigiliwan nila. Hanggang ngayon, hindi ko malilimutan ang sinapit ni Marites na nagsimula lamang sa simpleng pagwawalis sa likod bahay pero nauwi sa labang kontra sa isang engkantong nagnanais agawin ng kanyang kaluluwa.